Maayos naman daw ang kanilang unang transaksyon. Katunayan, nitong Disyembre, nirentahan pa raw ulit ni Marie ang bahay. Ito yung style na marunong kumuha ng loob. Alam mo yun? Ang daming, ang galing, magalaw eh. They're full of deceiver talaga yan. Deceiver lang yan. Diba? Katulad ng money laundering or scam proceeds. So, law enforcement, raise orders, security alerts. Like multiple incorrect pins or unusual large transactions, ganun. Or unresolved KYC, yung yung know your customer or yung identity verification issues. Mga stories, naalala nyo pa yung nag-viral yung nagpa-house blessing sa bahay, na hindi naman palakan na. May content tayo regarding dun eh. Akala ng marami, simpleng papanggap lang. Pero matapos lahat ang ulat ng KMJS, lumalabas na yung mas malalim ito. Okay? Hindi lang ito posible na usapin sa platform. Ay, sa pattern. Sa pattern. Panilin lang at saka yung pwedeng, peking credibility. Okay? So, master, hello mga stories. So, welcome back sa isa na namang content. Dito sa ating video reaction dito. Dito sa ating channel ng Mike Stories. Ako pala si Marky, no? At for today's video, ang ating video reactions, balikan natin yung isang viral issue na pinag-uusapan natin dati. Okay? Yung babae nagpa-house blessing sa isang bahay na hindi naman pala niya pag-aari. Noong una, pwede isipin na, saving paandar lang to, ganito, saving paandar, ganun, baka, delusion, baka gusto lang magmukhang successful. Parang ganun ang nangyari sa Airbnb na. Pero ngayon, dahil mas malalim pala ito yung ulat mula sa KMJS, mas malinaw at may bigger picture pala ito na hindi natin nalalaman na kailangan nating tingnan ito. At gana lagi ko sinasabi mga stars, hindi tayo korte. Okay? Hindi tayo nagbibigay ng mga final verdict. Pero hindi rin tayo bulag sa katotohanan. Okay? Kapag may pattern yan dapat suriin ito. Kapag may red flag, kailangan natin, hindi natin dapat palampasin ito. So, ganito yung gagawin natin, mga stories. Play na lang natin to, tapos mag-react ako. This be mindful, mga stories, hindi ko pwedeng, hindi ko pwedeng tuloy-tuloy yan. Kailangan ikakat to. Kasi, gagawin tayo ng fair use. Kasi baka makapirate tayo ng KMJS. Alam niyo naman, di ba? This be mindful lang naman, okay? Kung if ever, kailangan natin mag-react tayo dito. At saka, Marky pa, lagyan mo ng watermark ko yung logo ko dito. So, yun. Kung gusto nyo panoorin ng parang full version, ilalagay ko sa description yung link yun doon sa video na yung original video. Kailangan nyo panoorin yung buo. Okay? So, yun. Panoorin natin and then, so, ito. Hindi mamaya walang video. Okay. Matagal na to. Gagabi pala to eh. Well, nung napanood ko kay Bo ito pala yung yung reference. Pero sige, panoorin natin. Lalabas ako ng mga reaction ko. Opinion ko dito. Okay? May bahay na nirentahan ng short term lang. Wala pang isang buwan. Pero, ang rumenta nito, para raw inangkin na ito at pina-house blessing pa? May pa-house... Grabe, no? Talagang laki ng bahay. No? Una pa na blessing sa isang two-story na bahay sa Ilocos. May mga bisita. Meron pang pa-catering. Siyempre, may dumating na pare para basbasan ang bagong tahanan. Ang selebrasyon, mukhang pinaghandaan ng gusto. Hanggang lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Ang nagpabendisyon, hindi pala sa kanya ang bahay. Well, doon pa lang medyo na hindi renter lang, no? Hindi ka owner. Simple lang. Sa culture natin, mga source, may house blessing, hindi neutral lang event.
ang mensahe niya ng tao, ito yung bago kong bahay, ganito, kaya hindi mo bahay. Tapos gagawin mo yan, mali na gustong palabasin, hindi totoo. Diba? Kaloka! Ang nalang pag-isip, magkagastos. Ay, ganda. Siya lang nakaisip niya. Nagnaman. Galawang ko lang to ah. Grabe no. Galawang ko lang. Gayon, sino ang nagpa-house blessing? Sino rin ba ang totoong may-ari ng bahay? At heto pa ang mas nakakaloka. Ayon sa investigasyon, hindi lang ito yung tinatawag na renunong moment o pagpapanggap. Posible raw na bahagi ito ng isang modus. Okay, so mga stories ito ah. Ito yung turning point kasi dito no. Kasi nung una ng mga stories yung nung una madaling paniwalaan. Okay? Yung napapansin natin na kanya rin ako yung unang impression ko. Okay, talagang may bagong house, ganito, ganyan. Yung pala meron kasing may behind the camera pala to. Kapag may pera, serbisyo, at saka tiwalang involved dito, di na ito biro. Posibleng panlilin lang na to. Hindi lang sa mga may-ari, pati sa mga nakikita sa mga nakikita sa social media, yung nagbabrowse ka. Mahalaga ang distinction na ito, no? Ang delusion, personal na problema, at saka deception na problema ng lahat ng maapektuhan. Diba? Kontrobersyal na bahay nakatayo sa bayan ng San Nicolas sa Ilocos Norte. Merong 4 na kwarto, maaliwalas na sala, at malawak na dining at kitchen area. Mula sa balkonahe, tanaw ang pool at Grabe, tanaw, no? Talagang tanaw yung pool, balkonahe, grabe. Dream house ko rin, kung totoo sa dream house ko yan. At ang maswerte at lubos na nagagalak na nagpatayo ng bonggang bahay na ito, walang iba kundi ang negosyanteng si Lucky Joy. Ang laman mo nito is yung mismong certificate of title. Ang kanyang resito, Okay, na-resibo na yan. ang hawak na titulo ng kanyang arkitekto na si Bruno. Okay, so, yun na. Diyan napapatunay na kanila yung bahay na yan, di ba? Ito yung yung bahay na yan. Binakita yung resibo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung ikaw ay kung ikaw napapatunay, yung patunay yun. Kung sa'yo yan. Hindi kasi pwede yung parang hearsay lang, ganito. Hindi yung pwede yung parang papatunay mo text. Tanginan niya. Ito dapat tandaan ng ito tandaan nyo, lahat kayo mga stores, no? Ang access ng bahay, hindi ownership, ha? Ang susi, hindi titulo. Ang ipen, hindi dinukset. Yung iba, yung iba, kaya yung bahay, ito yung susi. Mahina yung dyan, mahina ang claims dyan. Alam mo, mga sorry, sa panahon ng flex culture kasi masyadong maraming tao na nadadala sa itsura kaysa sa patunay. Ang dami ko na nasa lamuhan ng ganyan. Nako. Pangalan talaga is Lucky Joy Dumlao. So, ito talaga nagpapatunay. Pero paglilinaw ni Joy, hindi raw siya ang nagpa-party at nagpa-bless sa bahay. Paanong mangyayari ito? Gayong si Lucky Joy, nasa Hawaii at doon nakatira. So, ang business namin is rental car. Ang bahay, pinag-ipunan daw nila ng kanyang mister. Natapos yung bahay December of 2023. Nagpa-housewarming kami April 2024. Pero dahil minsan lang naman sila umuwi ng Pilipinas, pinarentahan nila ito. At ang isa sa mga naging kliyente nila ang nagpakilalang Pilipinong doktor daw sa Canada na itago. Okay, so ito na yung this is a classic credibility setup no. Kapag sinabi mong surgeon ka, may built-in authority. Kapag may galing ka sa Canada, may built-in image para sa status. Yun, dyan pa lang. Medyo dapat alam nito sa nakakarami. Dapat alam kayo, dapat maging honesto ka dito na may kaya ako, ganito, ganyan. Medyo panigilan na rin yun. Medyo doon kang papaisip eh. Minsan, may mga iba na dinideceive ka. Alam mo, mga stories, once na may mga tao na may nagdideceive sa akin, red flag na sa akin eh. Ibababa ko yan.
Diba? Bababa ko na yan. Pwede ko kayong palitan ng kaibigan. Malamang tatawa-tawag niyo yung kaibigan. Deceiving yun. Kaya minsan tataka kayo bakit wala akong kaibigan. Kasi, nandadala na ako sa mga ganyang plastic na kaibigan. Renta siya sa akin, kung hindi ako magkakamali, 2023. Ito yung problema sa maraming transaction ngayon, masyadong mabilis magtiwala sa tao sa title ng accent ng kwento. Yung may accent na, lang ako kasi ganito ganyan. May madadala ka sa ganito ganyan eh. Hindi ko ine-expect na Kaya hindi ako nang tumitingin sa tao eh. Tumitingin ako sa claims. Alam ba yung tumitingin sa yung mga claim ng mga pananaw o yung claim yung tinutukoy niya, yun yung tinitingnan ko. Maayos naman daw ang kanilang unang transaksyon. Katunayan, nitong Disyembre, nirentahan pa raw ulit ni Marie ang bahay. nawagan niya ako, ate, pwede ba ako magtrenta sa'yo? So, nag-rent naman siya, okay? Sabi ko, okay lang naman. December till January siya nagrenta sa akin. Kalauna, nagpahiwatig na raw si Marie na hindi na lang Okay, maayos naman daw yung unang sarsaro mo. Ito yung style na marunong kumuha ng loob. Diba? Ganyan yan pag, itong bahay na ito, itong headquarters. Sabihin natin yan, i-renta ko na yan. Kasi sabihin natin, tapos titira na ako sa isang, i-rent ko na ito. Siyempre, may kukuha isang kliyente. Ito. Pwede nga, rent ko ng kontrata dito is around 3 years. Kontrata 3 years. Tapos ang renta, let's say, magkano yung renta? Sabihin natin 5,000 a month ito. Diba? 10,000 a month. Di ba lang, estimated lang yun mga stories, estimated lang. 5,000 a month or 5 to 10,000 yun. Okay lang, medyo settle na yun. Walang late payment, ganito, yada, okay. Tapos na yung 3 years, di ba? Pag medyo bibilin ka, medyo, doon naman, doon ka madududa dito. Itong rentahan ng bahay. Gusto na rin niya ito. Bilhin! Pero kung we're at the same price, at the right price, yung price natin, why not? Sabi ko what about Ito yung style na marunong kumuha ng loob eh. Hindi ka na gagagalaw ng unang encounter. Una, magpapagitan ng silang normal na transaction. Di ba? Yung sinasabi ko. Kapag kampante na, yan yung nakakuha ng kampante ka na, saka ilalabas ng malaking galaw. Alam mo yun? Parang, gusto ko nang bilhin ito. Di ba? Yun ang gusto kong bilhin ito. Kasi, nakakuha yung loob mo yung isang bayan. Parang, nangyari, kinuha mo ko yung loob ko eh. Alam mo yun? Ang daming, ang galing, magalaw eh. You're full of deceiver talaga yan. Deceiver lang yan. Diba? Ito yung kasi practical lesson, lesson dito. Ang maayos sa unang dali, hindi garantiya maayos sa susunod. Tandaan niyo yan. Sabi niya, okay, sabi ko. Inarang kami and then isasama ko na yung pagdadrop ng deed of sale. Pero, Okay. Ito na yun. Gusto lang bilhin ng bahay mula 20 million, naging 19 million ang usapan. Kaya dito tumataas ang laro dito. Ito na yun. Dito tumataas yung laro. Mula sa pagiging renter, biglang nagiging serious buyer. Sandali, i-frame mo yung sarili mo, I-frame mo yung sarili mo bilang malaking buyer. Magbabago ang trato sa'yo ang tao. Mas accommodating sila, mas naniniwala sila, mas handa silang mag-adjust para sa'yo. At yan ang delikado dito. Delikado dito kasi, masters, delikado dito kapag mali ang nakapagkatiwalaan dito. naman daw agad ito nakapagbayad. Sabi niya, Okay, hindi daw siya nakapagbayad. is yung account nila. Kaya sabi ni Arky, ngayon, hintayin ko yung cheque mo, ma'am. Sabi tahan ni Arky. Okay, so hindi raw yan na makapagbayad. Ang dahilan kasi dito, naka-freeze yung account nila. Doon pa lang, duda na ako. Diyan pa lang, duda na ako. Bakit na-freeze yung account? Wait lang. What causes? Teka lang. Tanong natin sa Google na. What causes? Ito. Tinignan ko sa ako din sa Google. Bank accounts and e-wallets like GCash or Maya in the Philippines are usually frozen due to suspected financial crimes. Katulad ng money laundering or scam proceeds. So, law enforcement, freeze orders, security alerts.
like multiple incorrect pins, or unusual large transactions, ganun. Or unresolved KYC, yung yung know your customer, or yung identity verification issues. So, ito yung yung primary causes, no, dito, no. Cybercrime or scams, no. If your account receives ongoing cybercrime or scam or hacking investigation, law enforcement agencies can request a bank or temporarily freeze account of tracking daw, sir. Yan. Ang dami. Money laundering, fraud triggers, terrorism policy, missing expired KYC, court orders. Mostly, sa mga court orders yan. Okay? Pag ganyan na, if ever na-encounter mo yan, medyo red flag mo na, para sa akin, red flag na ito. Pag ganyan na, na-freeze ang account, ano na yan, backup mo na yan, hindi ako kakasunduan. Kahit sabihin mo, i-deceive ka rito, ganyan. Maghanap ka lang ng ibibili mo. Kahit sabihin mo, interesado ka dito, interesado ka dito sa bahay nito, no thanks na lang sa akin. No way. Huwag mo ako i-deceive, huwag nyo ako i-gaslight sa, yung mga ganyang usapin nito. Okay? If ever may ari ko to, itong ari nito, sabihin natin ari, itong bahay na to, tapos i-deceive nyo ako, i-gaslight nyo ako, wag ako. Okay? Tapos ang usapan, okay? Baka i-block ko yung number na yan. Sabi ko sa inyo, wag ako. Kung ako wala akong pakialam kung mabulok man to, mababangatin to, no way. Okay? Kasi ayoko kasi mapunta sa ganitong mangyayari na ma-i-scam lang to. Mapupunta sa scam. Okay? Ganyan ako, alis to. Okay? At kahit hindi pa raw tuluyang na ililipat sa pangalan ni Marie ang bahay, pinarenovate niya na ito kay Julio. Mag-size. Renovate na. Yan ang ayaw ko dito eh. Renovate na agad eh. Ganyan ang galawan eh. Galawang kulawang eh. 1.5 million pesos sa'yo, architect. Pinakita pa na sa akin yung itsura ng cheque. Yan ang gagamitin ko. Cheque. Huwag kayong papaniwala yung cheque lang yan ha. Huwag kayong papaniwala. Minsan yung cheque tumatalbog yan. Nasa lo yan. Tugutin ko dyan sa Pilipinas. Napaniwala niya ako. Ang perang inilaan daw ni Marie sa renovation, 1.5 million pesos. At kahit hindi pa raw natatanggap ni Julio ang bayad, sinimulan na niyang gawin ang mga pinapaayos ni Marie. Yun yung sinabi kasi ng may-ari na susundin lahat yung sasabihin yung mismong bibili at saka magre-renta dahil sila nag-usap. Gusto niyang itaas ito, bakod at saka lagyan ng tapal ito lahat-lahat. Yung mga water lines dito, saka yung dynamo, pressure tank, pinalitan namin lahat yan. Gumastos kami ng almost 180,000 pesos. Ito talaga. Inabonohan niya. Ito yung nakakurado, 1.5 million. Pinakita yun ng cheque. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pinakita daw yung cheque na yan. Huwag kayong magpapaniwala. Minsan kasi cheque, tumatalbog yan. Okay? Kaya minsan napaabono yung yung architecture niya ito, na halos 180K. Well, ito magiging seryoso to usapan nito. Kapag may taong gumagamit ng malaking pangako para maka-abono ng maka-abono ng kamuna, malaking red flag ito. Malaking red flag yan. Totoong bayad to. Pinakita na yun, tapos yun na. Deal ka, ganito. Doon pala, naduga na ako to. Di pa totoong bayad, gusto niya gumalawan. Di pa niyan, totoong owner. Tandaan nyo, di pa totoong owner. Pinakita na to, owner na. No. At saka dito yung ito yung masaklap dito. Pag ikaw ay naniwala, basta-basta, ikaw ang unang sasalo ng risk dito. Tandaan niyo yan. Natapos daw ang renovation nitong May 18. Kahit wala pa namang bayad, si Marie nagpa-house blessing na nga. At ang kinuha niyang caterer, mga kaibigan din ni Lucky Joy. Nakisuyo kasi yung red flag po namin na si Lucky Joy na tulungan namin po siya kasi magpapa-dinner po sa bahay nila. Sinabi na sa amin na mag-order ka ng pang 75 person, pero pinadagdag na ng 100 person for 42
4,000. Oh, at talagang kahit sabi na after ng renovation, even walang pambayad, nagpa-house blessing na nag-order pa ng daily para sa 100 packs. Hindi ito simpleng private fantasy. Public performance yan. May audience, may pagkain, may pare, may social proof. At may mga laraw pwedeng gamitin para sa narrative. Di ba? At kapag may social proof nito, mas madaling naniniwala ang mga tao na legit establishment. Galawan, karamihan gagamitin yan sa mga tao para as a defense mechanism, ganito, ganyan. Kabilang sa mga dumalo, mga tauhan ni Lucky Joy, kasama na ang house maintenance ng bahay mismo na sina Rex. Ay no. Kulang. Sinabi niya, punta kayo sa hapong mag-lesson. At ang caretaker na si Julie. Hindi nagpa-blessing namin, dapat tagdaak dito. Hindi nag-live nakita na, yung pa-iktap na. Pero Abay, kasama yung mga tauhan, caretaker ng bahay. Ito ang hirap din mga stars. Ito ang mahirap sa atin yung kapag mukhang official yung event Kapag ang tao may gathering, may blessing, kasi natural yung assumption sa marami. Approve na ito na may kayo mga nanonood ng mga caregiver yung mga caretaker dyan, yung mga tauhan kayo, babantay kayo ganito, ganyan. Huwag kayo basta-basta magtiwala. Kayo, dito, kailangan ng permission sa yung may-ari, yung may-ari, diba? Yung sinasabi niya, sabihin natin dating may-ari, dapat may permission pa rin kayo. Huwag kayo magpapariwala sa yung binili daw niya, ganito, ganyan. Okay, nandadala kayo sa mga ganyan yung parang salita, sa mga accent, yung already, sasabihin, I already saying that, I'm very, English, kaya niyan, kayo madadala doon, ha? Yung mas mainam, mag-permission kayo. Dapat, kayo sa mga taken, dapat dumahin sa mga aristocracy kayo. Okay? Kayong papadala sa mga emotion. Mahirap na. may-ari pa rin ng bahay na si Lucky Joe, nagulat na lang sa kanyang nabalitaan. Bakit may picture sila dyan? Hindi pa nila bahay yan Bahay ko pa rin yan. Pumunta ka ngayon, sabihin mo, tanggalin lahat ng picture at lumayas na. Sa puntong yon, tinawagan na raw niya si Marie. Nagmamakaawa na ate, pwede bang pasensya ka na ate, hindi ko alam. Disrespectful na yan, sabi ko. See? Nagulat yung owner ng mga larawan. Di mo? Ginagamit social climbing. Ayun, social climbing yan, Ginagamit for social climbing. That's appealing to, authority. Ginagamit yan sa mga, para paliwalaan ng tao, para baliktarin siya. Ito yung nagulat yung owner ng larawan na pinatanggal agad ang pictures nito at pinalis sa mga tao. Well, totoo yan. Yan? This is normal yan ang reaction ng owner na to. Tipin niya, pinaghirapan mong bahay tapos iba ang gumagamit ng image niyan para suportahan ang sarili niyang kwento. Appealing to yung fallacy. Hindi lang ito simpleng bastos, Kung may kasamang false representation, mas mabigat pa yan. Diba? Kapastusan yan sa may-ari. 1 o'clock in the afternoon, umalis na sila. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kwento. Nagsisimula pa lang. Dahil matapos mag-viral ang ginawa ni Marie na pagpapa-house blessing sa bahay na hindi pa naman sa kanya. Isa-isa nang naglutangan ang iba pa niya di umanong mga naagrabyado. Kabilang na ang mga nag-cater sa pa-house blessing niya na sina Donna at Mia. Nakalagay sa nalitan worth 42,000. Pumunta po si Okay. Diba, nagkatapos ang balan, nagsalita na rin yung iba pang di umano yung mga nag-argabyado, kabilang sa mga caterers. Well, dito pumapasok yung salitang dapat seryoso. Ito, yung seryosoin natin. Ito yung pattern. Dalawa, yung pwedeng coincidence. Pero kapag sunod-sunod yung pare-pareho yung direksyon ng reklamo, hindi mo pwedeng i-dismiss basta-basta. Just like yung nangyayari kahit even yung mga sa mga internet. Nakikita natin yung mga kailangan kasi importante kasi yung mga feedbacks. Ay, ito scammer to. Ay, ito manloloko to. Ito naninilang na to.
Doon pa lang, dapat maging, maging matalino ka. Kaya lagi ko sinasabi, mga stories, don't trust anyone. Okay? Don't trust anyone, kahit sino pa yan, huwag ka magpapatiwalaan. Kaya pag once na, dinidisip ka, manipulate ka, back up mo na yan. Okay? Puri niya po sa remittance po ay wala pa raw dumating po na confirmation. Nagpabalik-balik ako ng 3 beses. Hindi ko naman makukuha kasi valid yung pera. Sabi niya sa akin, hindi dahil sa'yo. Wala mo, hindi dahil. Bayad dun sa catering. Yun, catering, worth 42,000 pesos, very pitas pa. Pero invalid yung, or walang confirmation. Kaya, sa mga catering kasi mga stories, ito practical lesson, Kaya mayroong, ba may gusto nyong, yung may nagpapakatering, ganito. Meron kasing tinatawag na mayroong down payment, di ba? Alam mo yun, yung may down payment. For example, ito, worth 42,000. Ang down payment niya is worth 15 pesos, sabihin natin ganito. 15 pesos yung down payment. Siyempre, parang as a secure payment, para if ever hindi na bayaran, doon questionable. Parang, tsaka may remittance daw, pero invalid o walang, pagdating sa remittance daw, pero yan pa lang, doon tayo makaleche-leche, o yung walang confirmation. Pero ito yung mga kailangan natin, ito yung lagi nyo tandaan, sa mga practical lesson to sa lahat ng mga online sellers, service providers, ang resibo is not a payment. Screenshot is not payment. Dapat reference number is not your payment. Ang bayad lang kapag nasa account mo na o hawak mo na talaga. Maraming nakaloloko sa mga screenshot culture. Kaya importante talaga ang down payment. Diba? Importante talaga yun. Para bago mo yung proceed. If ever mag-apela yun, yung ganito, huwag kayong mag-deal. Okay? Ganun lang kasimple. Ay content creator ding nakipag-ugnayan kay Lucky Joy at nagsabing muntik na raw siyang mascam ni Marie, si Badet. Nagtitinda-tinda lang ako. Okay, si Batit pala yung siya nag-post nun. Kala ko kala ko siya yung may-ari. May iba pala. Bango. Line sa Facebook. Si Marie, isa raw sa followers ng kanyang Facebook page kung saan siya nagpo-post ng content at nagbibenta ng pabango. Sabi niya, gusto niya magbigay ng cash gift sa amin. Nagbigay siya ng 3,000. Legit naman, nasend naman niya. Thank you so much, madam! Next call niya is, nag-order siya ng worth 29,500 na pabango. Nagpadala siya ng remittance worth 50,000. Bayad ng pabango yun. Nagsasend siya ng resibo. Pero nadiskubre raw ni Badet na ang ipinapadala sa kanyang resibo ng bayad di manok ni Marie, peke! Kung ano kung remittance center nag-try, sabi talaga wala. May control number siya, pero wala talaga. Sabi, Oh my God! Itong content creator na to, di daw na muntik na scam sa Petron Remittance para sa order ng pabango. Ito yung common scam psychology. Minsan nagpapadala muna sa maliit na legit amount para bumaba yung guard mo. Kapag kampante ka na, saka ilalabas yung mas malaking transaction. Kaya wag mong gawing basehan ang nagbayad naman siya dati. Okay? That's a red flag sa ngayon. Wag mong gawing basehan yun Ang tanong lagi, malinaw ba ang bayad sa deal na to? Ngayon mismo, diba? Maraming yan, Ayun nga. kay Badet, i-post mo to para maano na rin sila sa pang-i-scam. At tila humahaba pa ngayon ang listahan ng mga nagre-reklamo kay Marie. Kasama na riyan ang wedding coordinator at caterer mula sa Kalinga na si Rosil. Sa ipinadala niyang pahayag sa aming programa, inilakad ni Rosil na hindi raw binayaran ni Marie ang balanse nitong 174,000 pesos matapos siyang kuning wedding supplier taong 2023. After the wedding, I repeatedly attempted to contact her husband to collect the remaining balance for the services. However, he continuously delayed payment and making various promises and excuses. May wedding coordinator,
coordinator, kay din mula Kalinga na nagsabing hindi raw nabayaran ng balance sa 174K. Ibang-ibang tao, iba-ibang serbisyo. Pare-pareho ang problema sa bayad. Kapag ganito yung pattern, masters, no, hindi na dapat inosente sa tingin mo rito. Dapat mapanuri ka na dito. Okay? At para sa mga supplier dyan, huwag kayong ma-pressure sa image ng kliyente. Okay? Huwag kayong ma-pressure. Hindi porket social magsalita, social magbayad. Okay? Tandaan niyo yan. Huwag kayong ma-pressure doon, sa mga image ng mga kliyente. Lalo na yung mga, galant. Ikala mo, kalante, yung, I can't verify. Ito, ito, kasi may mga tayong, sabi natin, ito, I have politicians, ito, pupunta si Alex Rial, ganito. Example lang yun, kasi may pupunta, that's why, I just want to catering, event, ganito, ganyan. Huwag kayong magpapadala dun, huwag kayong papadala for your information, okay? Ayon sa mga nagpapakilalang na biktima di mano ni Marie, wala raw katotohanan na health worker ito sa Canada. Parang kilala ko yun Parang alam ko yun Galawang parang, may ako. Sabi daw, doktor daw siya, ganito, ganyan. May ako may-ari ng SM, ako may-ari ng Robinsons. Nalala ko yun, ayoko magsalita dito, men. Nag-take accountability tapos na yun. Sabi niya sa akin, it's online. Makikita mo, unregistered nurse. Nag-imbestiga ang aming team na pag-alamang unregistered si Marie sa College of Nurses sa Ontario, sa Canada. At ang social media account na gamit niya, deactivated na. Nako. At nang sinubukan tawagan ang gamit niyang contact number, dinirect ang tawag sa voicemail. Dito sa bayan ng Banggi, sa Ilocos Norte, naroon ang nagpakilalang tiyahing daw ni Marie na si Geraldine. Sinabihan, Sa nagrama, wala daw katotohanan ng health worker sa Canada. At tayo sa investigation, unregistered daw sa Ontario. Ito ang mabigat dito ng mga stories, kapag ginagamit ang profesyon na magmumukhang credible, tapos hindi naman ma-verify, napakaseryosong bagay niyan. Ito yung tinatawag na authority signaling. Okay? Authority signaling gagamitin yung title para bumaba yung depensa ng ibang tao. Diba? Kaya mga stories dyan tandaan nyo, kapag lisensyadong professional claim, i-check ang registry, huwag mahiya mag-verify. Okay? Huwag kayong mahiya mag-verify. Ito is a part of investigation. Kung totoo man to. Hindi ko na sinasabi na na mga iba parang kabastusan yun. Hindi ganon. Sinecheck yan para magiging prueba. Okay? This is a part of para kung totoo man to, hindi. Alam mo yan, Hindi ko sinasabing na kabastusan, is rude, ganito, ganyan. Babastos ka ba? Ganito, may title ako, tapos ganyan, parang sinasabing wala daw, tiwala, ganito. Ito, pwede kayong mag-check, o wala problema yun. Okay? Kami ng auntie namin na nagpa-house blessing sila, lahat taga-Banggi, sinabi niya, ay, ang ganda ng bahay. Sabi ko, congratulations. hindi raw ito ang unang date. Hindi congratulations na. Hindi wow na. Ay, naka. Na nagpa-party si Marie sa bahay o property na hindi naman niya pag-aari. Hindi ko naman masasabing matagal na gawain yan, ma'am. Pero yung sa resort na to, yun lang talagang alam kong ano nila. Ito ako rin may kamag-ayos siya nagsalita na sila hindi raw ito ang unang beses na nagpa-party sa property na hindi naman kanya. Well, kung totoo naman to lalong lumalagim yung pattern. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Hindi ito one-time lapse, may nakasanayang galawa sa pag-aangkin ng hindi naman pag-aari. At dito mo papasin, mga tao hindi kontento sa simpleng buhay. Gusto nila yung itsura yung tagumpay, kahit hiram lang. Okay? Kung itong kamag-anak na to, dapat
dapat ito yung maging star witness eh. Sinabi niya dito may sinabi siya dito. Ulitin natin. Ang nagpakilalang tiyahin daw ni Marie. Tsahin daw Direct ang tawag sa voicemail. Voicemail. So, ibig sabihin, yung number nun, Dito sa bayan ng Bangi sa Ilocos Norte, naroon ang nagpakilalang tiyahin daw ni Marie na si Geraldine. Sinabi, itong si Geraldine, dapat mag-stand na siya dyan eh. Okay ito para, kasi kung hindi siya nag-stand dito, pwede siya masabit siya dito. Oo. Hindi ko sinasabing sangkot siya dito hindi siya asset dito hindi siya Ang sinasabi ko lang dito, if ever na baka sabihin niya conflict parang conflict of interest sa mga pulis kasi pwede kang basta Kaninang antina. public of interest parang gano'n. Kasi pwedeng magiging hypothesis na yan sa'yo eh. Kasi na ikaw yung sangkot yan. Dapat siya parang mag-stand siya ng witness yung ginagawa niya. Diba? Mas, itong si Geraldine. Dapat makiisa siya sa mga naloko niya. Kasi kung hindi, pwede siya madali siya dyan. Oo, ako tinitingnan ko yung pattern Okay? Na nagpa-house blessing sila, lahat taga-Bangi, sinabi niya, ay, ang ganda ng bahay niya. Pag-aari, hindi ko na masasabing matagal na gawain yan, ma'am. Pero yung sa resort na to, yun lang talagang alam kung ano nila. tunay dyan si Ray na nakatransaksyon daw si Marie taong 2024. Sinabi raw ni Marie na gusto nitong bilhin ang 1.5 hectares na lote ni Ray sa halagang 7.4 million pesos. Plano raw kasi ni Marie na gawin itong resort. Pag-initial ng 1 million. Nagkaroon pa raw ng groundbreaking para sa ipatatayong resort. Pero Oh my gaya ng goodness. naranasan ni na Lucky Joy, tumalbong o hindi rin gumano na encash ang check-in ibinayad ni Marie. Oh my God, isa pang kwento, tungkol sa lote, bibilin daw yan para gawing resort. Nagkaroon pa rin ng groundbreaking, pero pumalpak ito ng bayad. Ito yung nakaka-alarma to. Hindi lang bahay, hindi lang event. Pati lupa, resort, at saka development narrative. Kasi kapag malaki ang pangako, malaki rin ang epekto sa tiwala ng kausap. At kapag naniwala ang kausap nito, siya ang mag-a-adjust. Siya ang mag-aabono. Siya ang maghihintay. At yan ang halaga ng maling tiwala dito. Okay? Marinig ka pa dito sa sinabing bangko, wala naman. Sabi ng manager, baka nag-delay lang. Ang dami naman rason. Pero may dindan ako nung kasi mag-iba-iba yung mga salita niya. Tapos yung halaga ng pera, imposible na makakanap ng ganitong pera. Itong nakikita nyo, nakatayo steel bar, ito ay bakod ng lote na gagawin na resort. Itong block na nakikita nyo, wala na. Tira-tira, kasi 2 years na na-stock na to, kaya natitira na. Imbes na matanguman pa ng mga gulay, hindi na, kasi nakapila na yung mga Sayang lang yan. My goodness. Sayang Blas. Parang tinambak na lang yan. Parang wala nang tangil lang yan. Samantala, si Lucky Joy, sa kabila ng mga inabunuhan niya at mga peking-checking na tanda, pinag-iisipan pa kung magsasampa siya ng kaso. Nagbigay na kami ng demand letter na kailangan niya magbayad ng 5 days. So, yan. Pinag-isipan niya yung owner kung magsasampa ng kaso. At ipapaliwanag sa report na posibleng legal angles tungkol na stapa, breach of contract, So, Including pagrenta ng bahay at pagkakaroon ng house blessing, hindi talaga siya punishable under our law. Nagiging punishable lamang siya kung mayroong panlilin lang o mayroong tinatawag natin na breach of contract. Pwede siya ma-fall din under estafa. Kung ginawa yung estafa naman online, kunyari nagkaroon ng online transaction, pwede siya ma-fall din under the anti-cybercrime laws for Article 315 ng So, ito
Pinag-isipan lang ng wait lang. Penal code, meron talaga itong kalumpat ng pagkakakulong. Pwede rin siyang maging falsification of documents. Depende kung paano ginawa ang panlilinlang or panloloko gamit yung pagbayad using other information. Okay, so ito, summarize ko. Ito pinag-iisip daw ng owner na nagsasampa ng kaso at pinaliwanag din sa report na posibleng legal angles tulad ng estafa, breach of contract, cybercrime, at saka falsification, no? Ito mahalagang linaw ito, no? Hindi krimen ang simpleng house blessing. Pero kung ang buong setup ay ginamit para manlinlang, manloko o magpalabas ng maling katayuan para sa mukha ng pera, serbisyo o advantage, ibang usapan na yan. Okay? Kaya hindi pwedeng tingnan sa issue yung mababa na nagpa-house blessing lang naman. Dapat buong tingnan ang pattern. Kailangan bigger picture yan. Okay? Red flags na dapat natin ibantayan ay siguro yung sinisigaw yung yaman. Tawag natin yata doon ay loud flexing. Dahil Panik kilala. Ano to? Kulaong 2.0 female version. Ayaw ko magbangat pero galawan ng mga walaong diba? Yung, basta parang kilala ko yun, no? Di ba? Tinalagi ko yung, sa live stream. yung tunay naman na mayaman ay hindi sinisigaw yung yaman nila. Siguro yung mga inconsistencies na dati naman parang wala, tapos biglang nagka-yaman na parang may gap kung paano sila yumaman. Or kung meron silang mga angulo na it's too good to be true. Maraming reasons, no, para magpanggap na mayaman. Baka mababa yung self-esteem nila. Yung iba naman, type lang nila manginggit. Yung iba, Nakakuha ang super yaman! Diba? Ganyan. Pamilya pa nila, ganyan online pa, no? Profile online, di ba? Yung sigaw na yaman, no? Yung sobrang taas ng claim, sobrang taas ng flex, no? So, pero mahina sa dokumento at sabog ng consistency. Pero ito ang totoo mga stories, ha? Ito yung totoo ang sinasabi ko rito. Ang sinasabi rito. I mean, minsan hindi lang ang pag-inggit sa pagpapanggap, no? Parang pang kumbinsi. Kapag nakumbinsi ka, mas madali ka ng utangan ng tiwala, serbisyo at pera. Sa totoo lang mga stories, kilala na natin yung ganyang klase ng galawan. Na-discuss ko na rin ang ganyang profile sa live stream dati. Hindi na bago yung formula. Ang nagbabago lang pangalan at packaging. Di ba? ay narcissistic, so gusto nila yung attention. Ang purpose nun ay madagdagan yung credibility nila para maniwala ang tao sa kanila. Gagamitin nila na mag-scam. May konti pa akong anglo sa'yo. Konti pa. Pero tumigil-tigil ka na, Abi. Para ma-experience. Hindi lahat ng may susi, siya ang may-ari. Ang bahay, pwedeng mabasbasan, pero hindi kailanman ang pagbubudo. Okay, so ito dagdag ko lang to. Hindi lahat ng title sa bio professional nga. Okay? Hindi lahat ng mansion sa background may-ari. Okay? May-ari nga. Okay? Hindi lahat ng mga screenshot bayad nga. Okay? At hindi lahat ng mukhang success story totoo nga. Okay? So, yun lang yung yung react na tapos na yung pag-reaction natin ngayon. Ito yung aking reaction dito sa overall reactions. Okay? At may opinion ako dito. So, mga stories, okay, ito. So, mga stories ngayon, makita natin yung takbo ng buong ulat, no? Ito yung malinaw para sa akin. Una, ang pinakamalaking produkto dito ay hindi bahay. Credibility. Okay? Ang ibinenta ng tao ay imahe. Mukhang successful, mukhang may pera, mukhang professional, mukhang buyer, at saka mukhang owner, no? At kapag nabili ang tao ng imahe niyon, doon pumapasok ang mas delikado. Tiwala, serbisyo, pabor at saka pera. Okay? Ito ang philosophical sa ugat ng problema. May mga tao hindi lang gustong umangat. May mga tao hindi lang gustong umangat.
Gusto nilang magmukhang nakaangat agad. Kumbaga yung ginawang shortcut na niya. Parang shortcut term nila. Gusto niya magmukhang nakaangat agad. Dahil alam nila ang itsura ng tagumpay, pwedeng gawing shortcut at sa respeto at shortcut sa credibility. Pero ang shortcut sa credibility, madalas diretso rin ang pagbagsak. Pangalawa, gusto ko rin idiin ito. Okay? Hindi sapat ang mukha naman okay. Okay? Sa panahon ngayon, mga stories, ang mukhang okay ay isa lang ng props eh. Pwedeng outfit lang, pwedeng buy na renta lang, di ba? Pwedeng title na hindi verified, at saka pwedeng event na stage. Kaya ang tamang tanong dito, hindi yung mukha ba siyang lehitimo? Hindi. Ang tamang dapat tanong dito is, ano ang kaya niya patunayan? Okay? Pangatlo, narito yung mga fallacies na dapat bantayan sa publiko. Una, appeal to wealth. Okay, appeal to wealth. Mukhang mayaman, no? Mukhang mayaman, kaya pinaniniwalaan, mapagkatiwalaan. Mali yan. Okay, mali yun. Maraming marunong magmukhang mayaman, hindi lahat marunong magbayad. Pangalawa, ito yung appeal to authority. Napakilalang surgeon, professional, engineering, any kind of title yan. Kaya automatic, kaya automatic paniwalaan ng tao. Mali rin yan. Ang title ang sinasabi, hindi kapalit ang verification. Okay? Yung sinasabi, ulitin ko title na sinasabi dyan, hindi kapalit ang verification. Kailangan i-verify mo yan. Pangatlo, halo effect. Dahil social na event, maayos manamit at confident magsalita, akala ng tao maayos na rin ang buong pagkatao at transaksyon. Hindi ganyan gumagana ang katotohanan. Okay? Pangapat, ito yung social proof. Dahil may bisita, may pare, may catering, may pictures, inaakala legit na ang lahat. Hindi rin mali, hindi rin ganun. Maraming panlinin lang ang gumagana yan dahil sa eksena yan. Okay? At saka panlima, blind trust. Okay, blind trust. Ito ang pinakamasamang ugali sa panahon ngayon. Yung pagtitiwala ng walang proseso, walang kontrata, walang verification, at walang malinaw na proof of payment. Diba? Yan ang yung limang fallacies na tingnan natin ngayon. Next naman ito, yung ito pang-apat, pang-4 na ito. Ito yung pinaka-practical tayo sa mga ka-stories, no? Huwag maglabas ng serbisyo kung wala kang copy payment. Huwag maniwala sa screenshots lang. I-check yung lisensya kung lisensyadong profession ng claim. Walang problema yon. Huwag mag-abono batay sa malalaking pangako. Okay? Sa property deals, laging may written contract. Tandaan nyo. At legal verification, laging meron yan. Sa rental properties, maglagay ng malinaw na house rules tungkol sa events na public representation. Simple lang ito. Hindi dramatic to, okay? Hindi yung pang teleserye yung ginagawa nila. Pero yan ang proteksyon mo sa totoong buhay, ba? At panghuli, gusto ko lang sabihin ito ng director, ng direkta. Mga tao talaga gustong mag-shortcut sa respeto. Ayaw dumaan sa totoong proseso. Kaya ang ginagamit ay hiram na setting, hiram na status, hiram na yaman, at hiram na narrative. Pero ang problema sa hiram ng imahe nito, bumabagsakian kapag dumating na ang resibo, registry, titulo, at record. Hindi mo pwedeng i-house blessing ang kasinungalingan para maging katotohanan nito. Mga stories na itong noong una parang nakakatawang internet story lang ito. May mga pa-house blessing sa bahay na hindi naman kanya. Pero matapos na mas malalim na ugat ito, malinaw na hindi na ito simpleng katatawanan. Naging halimbawa nito kung paano ginagawa ang peking credibility sa modernong panahon. Rented space, claim profession, big promises, questionable payments, stage legitimacy,
At yung mga tao na dadamay dahil naniniwala. Even din ako naniniwala daw. At dito ko sasabihin na masakit pero totoo. Ang hirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Okay? Hindi lang sa isang pati anak, isang kumpare mo pa. Pero hindi, pero hindi ibig sabihin yan maging paranoid tayo sa lahat. Okay? Ang ibig sabihin lang yan, ang tiwala dapat may kasamang disiplina. Maging mabait ka, pero wag bulag. Okay? Mas mapagbigay ka, pero wag walang, pero wag yung walang proseso. Maging magpagtiwala ka, pero wag mong ipalit sa ebidensya ng magandang forma. Sa dulo, mga sorsa, sa dulo, ang pinakatumpak sa akin ito, wag mong tanungin ang palabas, tanungin mo kung nasaan ang patunay. Mga stories, kayo, ano pinaka nakakabahalang bahagi sa inyo ng kwento nito? Yung house blessing mismo, o yung paggamit ng propesyo para magmukhang credible, o yung pattern na di umano yung mga transaction may problema. Comment nyo lang sa baba sa opinion nyo. No? Gusto ko lang magbasa ng take ng mga ka-stories dito. No? Kung gusto niyo yung mga ganitong video reactions, social commentary at ang mga issues natin, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel at click notification button sa baba. Ako pa lang si Martin, as always, mga stories. Thank you and have a good never stories. Bye! Join na lang kayo sa sa early sa members 39, as low as 39 pesos, mga early gusto mo mapanood ng maaga-aga. Panoorin, may ipapost ko na right away yan. Okay?